Magandang araw po. Kumusta po kayo? This is a taped episode of Thank You, Doc. Si Alvin Alchico po ito. Siyempre, hindi po tayo kumpleto. Kung wala si Ate B, Bernadette Sembrano Aguinaldo. Good morning si Ate B. Kumusta po? Smile, smile, smile. Hello, kumusta po naman kayo today? Iniisip ko may tubig ako, may kape pa ako. Ano na? Ang importante, maganda daw yung ngiti mo. Maganda yung mga ngipin mo. Di ba may close-up smile. Nag-plug pa ng tooth. So alam niyo ng pag-uusapan namin, oral hygiene, dental health, because February is the dental health month. So importante po yung dental health po natin. Introduce mo nga yung ating bisita, TV. Ay, nako, tamang-tama naman. Pag-uusapan po natin ang ating ipin, oral health. Patigilagi dahil hindi lang ipin, pati gilid ng ngipin natin kasama rin dyan. Kapiling po natin ngayon ang ating kaibigang dentista, Dr. Ronnie Nunez. Magandang umaga po sa inyo, Doc. Magandang umaga po. Dr. Alvin, Ate B, makiki-Ate B na rin ako Pangulo ng Philippine Dental Association. Hi, Doc. Yan, si Dr. Ronnie Nunez po yan. Pero bago tayo mag-umpisa sa ating diskusyon, pasasalamatan ko lang si Dr. Angelo Librojo. Nakabrad ni Dr. Nunez. Doon ko yung contact ni Dr. Nunez as President of PDA. Ngayon, let's begin. Let's start the ball rolling. Why is it important? Bakit importante ang oral hygiene? Ang oral health. Kasi minsan ang tutok natin puso, lungs, kidney, liver. Alam tayo, di ba? Yung oral, para napapabayaan natin, hindi po. Bakit siya importante, Doc? Go. Kasi ang unang-una, lahat po ng ating kinakain ay dadaan sa ating bibig. So, ibig sabihin, lahat po ng kailangan nating nutrients or sustansya sa pagkain, unang-unang papasukan po yung ating bibig. In general health naman, it's already established and already given an importance sa universal healthcare that yung oral healthcare is a vital part para magkaroon ng magandang overall healthcare or oral or health care condition of a person. So pag sinabing oral health, hindi lang siya ngipin. Although syempre ang pinaka-main feature ng oral features mo, ngipin. Ano ba anong consist ng oral health? Ang oral health kasama unang-una diyan yung ating ngipin at yung mga surroundings na parte na nasa loob ng bibig natin. So which means kasama na po diyan kasama na po diyan yung ating mga dila, kasama na po diyan yung ating mga buto na kinakapitan ng ating mga ngipin. Ayan. So pag nagsisipilyo ba kayo ba nanonood sa atin, tama kaya ang paraan ninyo ng pagsisipilyo? Nagfo-floss ba kayo? In general, no, how do you take care of the oral part of your face? Meron kasing tamang pagsisipilyo, no, or pag-stroke or direksyon ng pagsisipilyo sa ating bibig, no. Nakasanayan kasi natin na pag nagmamadali tayo, papunta lang sa likod. Hindi ba ganon? Pero ang dapat po is paikot-ikot at taas-baba. So unahin muna natin yung sa harapan, taas-baba, at papunta po sa bagang, paikot-ikot. Tapos may circular pala dun, Doc. May hindi siya push-pull. Hindi mali yung push-pull. Papunta sa likod, papunta sa harap. Hindi po ganon ang tamang pagsisipilyo ng ating mga ngipin. At paano, may sequence ba yun? O bahala ka sa buhay mo kung ano kasi may yung iba dito muna sa harapan, pupunta sa likod, pupunta sa kabilang side, pupunta sa ditong parts, kabilang side, dila, gums. Paano ba sequence? Well, normally sa harap muna tayo, taas baba, no? Lilinisan natin sa harapan at pupunta tayo doon sa likod ng ating ngipin, taas baba din, at pupunta naman tayo sa bagang at paikot-ikot naman. Pwede rin taas baba muna and then paikot-ikot. Para na sa ganon yung mga mga parte na hindi masyadong naaabot, no, ng toothbrush, yung bristles ng toothbrush, madaanan sa pamamagitan ng paikot-ikot na pag-toothbrush. Ay, dila, Doc. Dila. Ayan, pwede rin natin i-toothbrush, no, yung ating kasama dila. Kasama din yan, no. After nating na-toothbrush yung ating mga ngipin, sisipilyohin naman natin yung toothbrush, pero dapat dahan-dahan lang kasi may mga sensitibong taste buds tayo dyan na pwede natin masugatan or pwede natin ma-damage. So, dapat malambot din lang yung ating toothbrush
na bristles, yung ating mga himla ng ating mga toothbrush. Dapat ba soft? Kasi meron niya nakita ko sa supermarket, soft, medium, and hard. So dapat, Doc, soft? Naku, pinipili ko medium. Yes. Pag sa dila ang ating toothbrush, kailangan hindi masyadong hard yung bristles or yung hibla ng ating toothbrush. At meron din naman tayong tinatawag na tongue scraper, yung para siyang strip of plastic na pwede mong paglabas ng dila mo, ilalagay mo siya sa ibabaw ng dila mo at pakayod mong kukunin yung mga dumi. Doc, ang ako tawag naman doon, naman- tongue scraper. tongue scraper. Pero Doc, siguro in simple terms, paano mo malalaman kung healthy yung ngipin mo? Ayan. Kasi ano ba yan? Maputi ba dapat ang ngipin? Ilan ba dapat ang ngipin natin? Oo. Ayan. Hindi porket maputi ang ngipin mo ay hindi Healthy na. wala sira or healthy ang ngipin mo, no? Unang-una, ang makakaalam lang yan is ang ating mga lisensyadong dentista. Kasi lalong-lalo na doon sa mga bagang, meron silang mga maliliit na grooves or mga palalim na parte ng ngipin na kailangan mong ma-check kung meron na siyang caries or cavity. So ang dentista lamang ang makaka-check na. Lalo na kung may makikita kang kaunting mga itim-itim na, pero hindi rin ibig sabihin kung may itim na yung ngipin mo, ay sira ka agad yun ang ngipin. Maaring dumidang yon or mancha or stain or tinatawag na calcular deposits, yung matitigas na ipon na kumakapit sa ngipin. Pero Doc, siguro sabihin mo rin sa amin kung ano ba ang mararamdaman pag may problema ang ngipin. Yung sensitive teeth for example, normal ba yon na kapag iinom ka ng malamig, may ngilo? Okay, dapat walang ngilo pag umiinom ka ng malamig or mainit na tubig. Yung sensitivity or yung pangingilon ng ngipin, nangyayari yan dun sa parang pinaka-neck or leeg ng ngipin. Dahil doon sa parte na yon, manipis yung tinatawag natin na enamel. Yung pinakamatigas na parte ng ngipin. Ngayon, pagka manipis yun, pumapasok agad sa susunod na layer, which is yung dentin, yun yung pinaka-sensitibo. So pag yun ay nakakayod, no, sa pagtututbrush, kaya kagaya na pinag-usapan natin kanina, maling gawin ng pagtututbrush, napupudpud yun. So pag napudpud yun, nawawala na yung enamel, nagiging direkta na sa susunod na layer, which is dentin, na sensitibo. Na pag nagsipilyo ka, uminom ka ng malamig or mainit, mararamdaman ka agad yung pangingilo. But can you replace it? Nare-replace ba yung enamel ng ipin o hindi? Hindi na po. Pag napudpud dyan, wala na. So, ang ginagawa lang natin dyan, ang advice natin is meron tayong mga dentrifices or mga toothpaste na pwedeng takluban or mawala yung sensitivity ng dentin na layer na tinatawag natin. At ang pangalawa, kung talagang malalim na, nilalagyan po yan ng tinatawag na pasta rin or cover or fillings. Okay. Pero, sige, Ate BM. Tanong ko, kailangan ba talaga natin ng ngipin? Kaya ako tinatanong yan. Natural, mungunguya ka. Makinig ka. Kasi nga, may mga dati, bunutin na yung ngipin yan. Di ba? Bunot lang ng bunot hanggang pustiso na. Okay naman. Oo, may panguya naman. Bakit kailangan alagaan yung ngipin? Okay, magandang tanong yan. Naman. Totoo. Pwede naman palitan ng pustiso, no? Pero of course, walang iba pang papalit sa natural na parte ng iyong katawan, which is yung ngipin mo na panguya. So bakit kailangan natin ng ngipin? Unang-una, kailangan natin manguya yung pagkain natin sa maliliit na particles or na piraso. Upang sa ganon, kasi sa bibig pa lang nagkakaroon na tayo ng initial digestion eh. Yung tinatawag, yung digestion ng pagkain mo sa bibig, napaliit mo yung mga maliliit na piraso yung pagkain, pagpasok sa loob ng ating katawan, makukuha natin yung buong nutrisyon ng pagkain na ating ninuya. At the same time, siguro para din magkaroon ng yung hindi tinatawag na indigestion. Kasi siyempre pag wala kang panguya at buo-buo mo yung pagkain na lulunukin mo, baka hindi tayo matunawan sa ating kinakain. Alam nyo, sa aso talaga. Sa aso, pag nagtutuslos na sila, parang ang kasunod nun poor nutrition na rin. Kaya dapat alagaan. Yes. Kasi Ate B, yung mga karne, hindi mo na manguya, Ate B. Pag wala kang ipin, yung mga tough meat, di ba, Dok?
yung tough food mahirap nang nguyain. At the Oo. same time, mangyayari, lulunukin mo na lang. So, hindi mo nakukuha yung tamang nutrisyon doon sa Because pagkain. I guess, Doc, ang gusto kong malaman rin po sana, kasi 'di ba nung unang panahon talaga naman bunot ang Oh. pero ngayon iba yung atake po ng mga doktor. At least yung mga kaibigan rin nating doktor, shout out kina Dr. Villarreal, mga kaibigan niya rin. Ay, Ay, oo, Doc. Save Dr. nila Villarreal. as much as they can kung pwede nilang i-save yung ngipin. Yes, Si-save ang nila. tema natin ngayon, lalo-lalo na kung inyong matatandaan, nagpalabas na po ang PhilHealth na i-cover na nila ang mga Yeah. dental clinics. I'm and so government happy. clinics Yeah. with preventive primary oral health care. Kung Oh, sinabi ano yun? preventive primary oral health care, cover na nila yung consultation, evaluation, fluoride application, and yung ating tinatawag na fit and fissure sealant, yung para hindi ka agad magkaroon ng sira yung ngipin ng mga bata. Nag-start na yun, Doc? Bagay ito para sa atin. Nag-start na po yun? Sa ngayon, binabalangkas pa po ng Department of Oo, Health, okay. ako ang PDA, sa technical working group para ayusin yung guidelines para lahat po ng dental clinics dito sa Pilipinas ay ma-accredit ng DOH at pwedeng ma-accredit ng PhilHealth. Just to, para lang matapos yung issue na yan, ano? So, ang lalabas, pag nabalangkas na yung patakaran, lahat po ng dentista sakop. Kasi may mga dentista, Yes. pasensya na po, ano? Ayaw naman nila kasi ang bagal naman magbayad ng PhilHealth. Siyempre, professional po kayo, di ba? May bayad naman din talaga. Under ba the rules na ilalabas, sakop lahat ng dentista? Sa ngayon, ang DOH accreditation, ang mandato na kailangan lahat maging accredited. Ngayon, pag accredited ka na ng DOH, pwede ka na magpa-accredit sa PhilHealth. Yun naman ang hindi compulsory or hindi kailangan. So, nasa sa dentista na po kung magpapa-accredit. Pero malaking bagay po yun, no, para sa mga dentista din. Opo. Kaya lang po yung mga sikat na dentista, yung mga di-kampanilya din na dentista, gaya mo siguro, Doc, ayaw nga nila magpa-accredit kasi ang bagal nga magbayad ng PhilHealth. Hindi ba dapat compulsory, Doc? Yun ang pinapakiusap natin na sana naman dahil magbibigay tayo ng tamang serbisyo ayon sa mandato ng batas, tamang kompensasyon naman ang ibigay niya sa mga dentista natin na oral health provider. Kasi importante din po yun na hindi ka na mamimili. Kagaya namin sabi niya, Ate B, ewan ko yung doktor ko, I'm not too sure kung sasali siya. Ewan ko yung Dr. Villarreal kung sasali siya, di ba? Kasi nga, professional naman sila, may skill naman sila, pinag-aralan nila yung dentistry. So they also deserve to be paid and paid na tama naman. No? Kasi mahal din, Dok, magpa-dentista, kaya katipiran po yung binanggit niyo. Kaya nga yung PhilHealth gusto nila out of pocket talaga, no, sa ating para may access sa ating mga lahat ng mamamayan. Okay, sige. Nabalikan ko yung tanong ni Ate B. May basic siya na tinanong kanina. She mentioned about the number of teeth. Ano? Ilan nga ba? Ngayon nagwa-wonder ako, ilang praso bang ipin meron tayo? Oo. Sa mga bata, no, we call it deciduous or temporary teeth. Meron tayong 20 teeth. 20. Harap at hanggang bagang, no? Ngayon, pag nagiging permanent na lahat yan, ang kumpletong set ng ngipin natin ay 32. So 16. Ay, Yes. tama bang math ko? Tama, 16. Tama, oh. Yeah. Tapos, ano yung pwedeng tanggalin doon? Kasi ako may tinanggal na ako, Ate B. Ewan ko kung nagtanggal ka na. May tinanggal na yung dentista ko na, ako dalawa. Yung dalawang pinakadulong bagang. Kasi sabi niya, hard to reach daw ng toothbrush. I don't know kung tama. So, pinatanggal din. Tinanggal ko rin kasi masakit eh. Yung deciduous teeth na tinatawag temporary teeth, lahat 'yun mapapalitan, no, sa bata ng permanent teeth, no, at madadagdagan siya ng 12, no, na permanent. Ngayon, yung sinasabi mong third molar siguro, no, minsan kasi nagiging impacted yan o hindi na tumutubo. So, tinatanggal yan by surgical procedure. Kung makaka-apekto, lalo na kung ikaw ay magkakaroon ng sungki-sungki dahil doon sa third molar or magkakaroon ng infeksyon, yung sinundang molar. So, syempre, hindi mo sasakripisyo yun. Bubunutin mo na lang yung third molar. So, wala namang epekto yon sa the way you chew food or your speech or your facial expression. Partner, napansin mo ba, mga taong bungi, parang iba yung facial expression. Para silang, ano ka ganon? Aesthetically, hindi maganda pag walang ipin, Doc. So, kung tinanggal mo yung pinakadulong bagang, wala namang epekto. Babagsak. Wala naman. Lalong-lalo kung third molar.
ang importanteng mapanatili dyan is yung first and second molar, yung dalawa pang bagang na natitira. Din sa harap, para hindi babagsak yung mukha, dapat yung, di ba meron rin yung pangil ba yun? Pangil. Ang isang tao, ang unang-unang dapat pangalagaan sa ngipin sa harap ay yung pangil. Kasi pag yan ang nawala, we call it cornerstone of the mouth. Pag nawala yung pangil mo, babagsak na kaagad yung facial profile mo. Biglang tatanda yung itsura mo or because magkakaroon ng kaunting paglubog ng iyong mukha sa parte na yun. Pero yun ang pinakamatibay na part, di ba, Doc? Yun yung pinakamalalim ba ang tawag doon? Yung hanggang dito siya? Yung hanggang dito siya. Yung canine tooth, siya yung pinakamahabang ngipin natin. So ibig sabihin, pag binunot mo yun, ang two teeth, siya yung pinakamahaba. Pag binunot mo yung canine mo, ang mabubunot ng doktor, ganito kahaba? Opo. Basically, halos more than 1 inch ang haba. Wow! Kaya yan ang dulo, ano? Yung ibang mga matatanda sa mga probinsya, makikita mo may isang ipin na lang naiwan, Doc. Ito na lang, Napapansin yun. Tama ka nga. Oo, isa na lang yung ipin nila. Yun ang pinakamatibay na ipin, Doc, yung pangil. Yes. Na yun ang pinakakailangan mo. Although ako lang naman akong pangil. May pangil ka ba, Doc? Patingin ng ipin mo. Meron pa. Parang hindi naman siya pangil. Parang hindi naman siya pangil. Hindi naman ako Dracula. Parang hindi naman siya parang vampira. Pero ang pangil kasi pag sinabi mo fang, mahaba. Pang-option. Nasanay na lang tayo sa Tagalog na tawagin pangil. Pero okay. Okay, sige. Now, when it comes to toothpaste, and we are not here to plug any brand of toothpaste. Yes. Ano? Paano ba ang conscious choosing ng toothpaste? Kasi ang mga ninuno ko dati, naalala ko, asin, pag wala kaming pambili ng toothpaste, asin, pwede na yan. Oo, Ate Bin, naalala ko yan dati, pag wala kaming pambili, or may isa pang nilalagay I can't remember now. Baking Something soda. Magaspag. Baking soda. Baking soda, yeah. Oo. Ano bang dapat isipin mo when it comes to choosing the toothpaste? Tama ka, no? Maraming paraan para alternative. Yung araw nga naalala ko, yung father ko, magpiraso ka lang daw ng sanga ng bayabas, himayin mo. Ginagawa yun. Pang Boy Scout yun na pagtutubas. Brush, di ba? Parang isang sanga ng bayabas, himayin mo lang yung dulo, pang toothbrush na. Going back to your question, no, Alvin. Actually, meron tayong tinitingnan sa ating mga toothpaste, no, na dapat amount of fluoride or content ng fluoride. Number 1, tingnan natin yung parts per yung 1,000 to 100 ppr. So, ibig sabihin, ito yung content ng fluoride na kailangan natin. At hindi lahat ng toothpaste po meron yan na nabibili sa commercial. So, kailangan po mapanuri tayo. So, kailangan hanapin mo ang may pinakamaraming fluoride. Fluoride content. Ayan. Nakalagay po 1,000 or 1,000 to 1,500. Saan nakalagay ba? Sa may tube? Sa tube ng toothpaste? Doon sa may pinaka-box niya po. Hanapin ko nga yan. Come to think of it, hindi natin, na-attract lang tayo sa toothpaste, depende sa model Sa totoo lang. Kung sino nag-endorso. Oo, marami pong talagang for commercial purposes lang. Wala talagang actual protection like yung fluoride content. Dapat pala, Doc, yan rin ang gagawin ng ng asosasyon ninyo, no? Manita ng mga toothpaste na hindi pala talaga at par. Kasi syempre kawawa naman yung mga tao kagaya na. Actually, dumadaan sa amin yan, no? Yung mga brands of toothpaste na sinusuri namin. We have what we call Council of Dental Products. At syempre, may ganun pala. Hindi namin pwede endorso yung mga pang lang, parang tinatawag na for commercialism na wala namang beneficyo ng mga kababayan. Pero bawal din naman kayong mag-endorse. Bawal sila mag-endorse. Sinusuri lang na. Yung pasadong PDA. Bago nila makuha yung aming proof of seal, kailangan mabalangkas muna namin yung kanilang mga produkto. Bakit mayroon ba sa market? May napansin ka ba sa market na hindi dumaan sa PDA? Marami. Kaya nga minsan pinapa-call naming attention, lalong-lalo na yung mga hindi dumadaan sa BPAD, no? O sa mga import natin screening. Or dapat siguro, Doc, may parang may tatak tayo doon na ito yung hahanapin ng mga consumer.
Oo, yun nga, bago namin ibigay yung aming seal of approval, kailangan dumaan muna sa Ayun. Ayun. Meron Yun. naman seal of approval, oo. Mhm. Dok, gaano kadalas pumunta sa doktor? Ulitin nga natin. Sa dentista. Ayan, Sa sa dentista. dami-dami ng taon ng kampanya namin about oral health awareness, lagi namin sinasabi dapat pumunta kayo sa ating mga kababayan ng 2 beses sa isang taon sa dentista. At pumunta lamang sa lisensyadong dentista. Okay? Dahil marami na pong nagkalat ng mga hindi lisensyadong dentista sa atin ngayon. No? So, pumunta po ng twice a year, every 6 months po. I'm so sad na sabi mo maraming kumakalat na hindi lisensyado. Ibig sabihin maraming nagpapanggap na dentista. Di ba doktor yun? Napakarami. I'm sure nako-cover nyo na ako kasi ako naging chairman for 5 times ng campaign against illegal practice at yung mga nai-interrupt namin ay napapalabas pa po sa ating telebisyon, no? Yung aming entrapment operation. At malaki po epekto nito dahil yung mga, lalo na po yung DIY, yung do-it-yourself braces, na epekto sa atin. Pero biglang sa halip na umayos yung ngipin nila, lalo pa silang napupurwisyo, lalo nasisira yung ngipin nila. At the end, tabubunot pa yung mga ngipin nila. So how do we know ang mga peke at hindi lisensyadong dentista? Anong signs? Usually, wala silang mga karatula. Kakabit lamang sila sa mga bahay-bahay. At the same time, makikita mo na talagang palipat-lipat sila ng lugar para maggamot. Dahil siyempre, para hindi sila mahuli. At pangalawa, wala talagang proper sterilization yung kanilang clinic or infection control. Makikita mo dahil hindi man lang sila nag-gloves, hindi man lang sila nag-sterilize ng mga gamits nila or tinatawag na infection control. Hindi ho ba pwede na may registry, Doc? Kumbaga nakapost sa website niya, for instance, or sa social media post na alamin ko na, halimbawa ang dentista ko, Dr. El Chico. O, silipin mo sa pag walang El Chico dyan, peke yung doktor mo. Para gano'n na lang kasimple. Oo, mag-login lang sila sa website ng Professional Regulation Commission. Hindi ho ba pwede na magkaroon ng registry ng mga dentista para pag halimbawa, ang doktor ko El Chico. Pag walang El Chico sa listahan, ibig sabihin, hindi dentista, hindi doktor ang doktor ko. Unang-una, malalaman natin kung lisensyadong dentista ang nagagamot sa kanila, pwede nilang tingnan sa website ng PRC, prc.gov.ph. Tapos i-search lang nila yun doon yung dentistry and then lalabas na po yung list ng mga lisensyadong dentista. Sa ngayon, we have 36,000 practicing licensed dentists nationwide. So, pag wala po doon yung pangalan nung inyong pinagpapagamutan, malamang sa malamang, hindi po sila lisensyadong dentista. Hindi siya pwedeng ilagay sa PDA website or PDA social media pages? Pwede rin naman po. Pwede silang kumonek sa Philippine Dental Association na website. Meron po tayo doon na pwedeng mag-inquire sila. And then, ibibigyan po namin sila din ng kasagutan kung yung pangalan na binibigay nila ay licensed dentist din. Ang problema nyo ay parang problema ng mga derma, TV. Yung ang dami din ganyan na nagkukunwaring dermatologist pero hindi certified dermatologist. Yung iba naman, nag-graduate ng dentistry, hindi man nakapasa sa board, hindi sila pwedeng tawagin doktor. Oo. Pero Doc, ano bang risk kung hindi magaling yung doktor? Ano bang pwedeng mangyari sa simpleng operasyong pagbunot? Bakit kailangan talaga marunong? Kung dapat talaga lisensyado dahil kung hindi, wala tayong pagdudulugan sa ating mga complaint kung merong hindi maganda nangyari sa ating paggagamot. Pangalawa, kailangan pumunta talaga sa expert and license para nang sa ganon, confident tayo na talaga tayo ay magagamot ng tama. Ay! May namamatay ba sa bunot ng ngipin? Oo, may infect ka. Mayroon na tayong history in the past na nagkaroon ng legal battle yung ating mga dentista dahil nagkaroon ng komplikasyon at namatay ang mga pasyente, no? Pero hindi naman palagi, bihira lang naman 'to nangyayari,
no? Pero kaya kailangan maalam talaga. Kasi 'di ba Yes. minsan meron pang kailangan may cardio clearance, depende rin pala 'yan, 'di ba? Meron Kaya minsan ang pag ginagawa, may thyroid issue, may mga ganun Yes. pa yun. Tama. kaya, Tama yun. kaya dapat kinakailangan pagpunta mo pasyente pa lang pagpunta sa dentista, nagkumukuha na kami ng medical history, hindi lamang dental history. So para sa ganun, maiwasan yung komplikasyon bago mo gamutin yung kanyang pangangailangan sa dental. Oo. Okay. Sabi niya kanina twice a year. No? Pumunta. Ano bang dapat ipa-check sa twice a year na yon, sa 2 times na pagpunta kay dentist? Yeah, magandang katanungan yan. Kasi sinasabi natin mga kababayan, ating mga pasyente, bakit ba Dok kailangan namin twice a year? Pwede namang once a year o kaya every 5 years or once 10 years. Kasi in 6-month period sa 6 na buwan, kahit nagpalinis ka nung nakaraan na 6 months, pwede pong merong mangyari ng dumi at sira sa ngipin mo. Ngayon, kung hindi ka agad maaagapan, di syempre lalala yun. Lalo na ang ating programa ngayon is prevention rather than cure. Kasi mas makakatipid ka kung prevention. So, kesa gagamutin mo na lang. Oo. Doc, paano yan uso ngayon ng mga online eh? May TikTok, di ba? Meron ako minsan nakikita, daming nabibili sa online ng kung ano-anong pampaganda kung ng ano-ano ngipin. nilalagay sa ipin. May alambre, ano pa bang mga nilalapit sa inyong braces? Meron pang online na pinebenta na parang customized. Hindi naman customized eh. Yung veneers ilalagay mo na lang para pumuti yung ngipin mo. Pero hindi yun acceptable kasi hindi yun nasuri, no? Kung maganda ano ba siya, biocompatible ba or katanggap-tanggap pa ng katawan natin yung mga produkto na yon. So yung mga ganon, dinulog na po namin yan sa DTI with regards to consumer care. And nag-release na rin sila ng joint administrative order para dyan na dapat ang bibili lang lisensyadong dentista. Hindi makakabili yung mga ordinaryong tao lang para sa kanilang paggagamot ng ngipin. Marami yung mga bleaching, mga whitening nga, totoo. Whitening, oo, nabibili na eh. Oo, pero hindi masyadong namin pinapayagan yun or hindi namin talaga pinapayagan kasi hindi namin alam ang epekto sa pasyente. So general advice is do not patronize it. Wag gamitin. Okay. But sa bahay pwede ka naman gamitin para pumuti ang ipin, 'di ba? Nabanggit mo kanina ikaw ba nagbanggit ng baking soda? Yes, oo, pwede naman gamitin. In fact, yung mga toothpaste natin ngayon, meron ng content siya ng baking soda. Doon na tayo sa home. Punta natin yung home remedy. Ano po? Meron bang mga home remedy para pag gusto mong gumanda ang ipin mo? Something in the kitchen that you can use? Yung baking soda na banggit natin kanina, gaganunin mo lang. Puputi ba kagad yan? Siyempre, ang aming laging papaalala at ang aming advice sa ating mga mamamayan is magsipilyo pa rin 2 beses isang araw, no? Hangga't maaari. Kung kaya nilang 3 beses, mas mainam po, no? At gumamit po ng toothpaste na merong fluoride, no? Para ma-maintain at tumibay yung ngipin, lalo na po doon sa ating mga bata, no? At yung ating merong hanggang adolescent po yan kasi mixed dentition po yan, permanent and temporary. At una rin po, kumain po ng masustansya pagkain. Siyempre, at uminom na maraming tubig. Importante yung maraming tubig. Kasi para nawawash yung mga bacteria na nag-stick sa mga kinain natin, na naiipon pagkatapos kumain. At importante rin po ang pagmumumog ng ating mga mouthwash para ma-maintain yung ating tinatawag na normal bacterial flora sa bibig. Meron po tama, buti na banggit mo yung mouthwash. Hindi natin na-tackle yung mouthwash. Ano yung mouthwash na dapat mong pinipili? Kasi ang dami din sa market. Dapat punta mo sa supermarket, sangkaterba yung mouthwash, Ate B. Meron tayong mga mouthwashes ngayon, lalo na yung pang everyday use. Okay lang yon, no? Pero mas mainam yung mga may pinapalabas sila na less ang alcohol content. Dapat walang alcohol, Doc? Dapat walang menthol? Mas less yung alcohol content, no? Para hindi masyadong nabe-break yung normal bacterial flora ng bibig, no? Hindi na nababago. Pangalawa, meron tinatawag tayo yung chlorhexidine, yung pag may mga singaw ka,
na mabilis gumaling pag imumumog mo to. Like yung mga, for example, basta chlorhexidine, hindi ko nababanggitin yung mga brand, no? May mga chlorhexidine or hexidine. Pag inaraw-araw mo yon, nagkakaroon din ng epekto sa bibig natin. Pag hanggang itingaw ka lang, hanggang doon mo lang iinumin. Or mumugin, I'm sorry, mumumugin. Hindi dapat araw-araw nagma-mouthwash? Oo. So, kung gusto mong gumaling yung mga singaw mo, kasi ordinary lang naman nagkakasingaw talaga, at sa singaw lang. gumagaling yan, no? In a certain period of time, 1 linggo hanggang 2 linggo, mawawala na yung singaw na yan eh. So, hindi kailangan araw-araw ng pangmatagalan yung pangmumog or yung mouthwash na may pangpagaling na singaw. So linawin natin, yung everyday na mouthwash, you can take it everyday. Everyday. Pero yung mouthwash na may hexidine or hexidine, yun ang pag mayroon ka lang sore. Or singaw. Okay, thank you for actually, that. may nabasa ako sa States na parang ang advocacy naman nila, you do not take mouthwash because it destroys the natural bacterial fauna in... Baka pwedeng tubig na lang. Natural doon. Pwede naman. Actually, pinakamaganda niyan, isang kutsaritang or kautang perasong asin, lagay mo sa tubig, pwede na yan, pangmumog. Ayun na yun. Yun na yun. Ayun naman may kaibigan ako. May kaibigan ako, vodka ang pinamumog to. Ano ba? Inis. Aba, maganda yun. Alcohol din yun. Niloko lang po. Hindi ko po sinasuggest. Alcoholic na pala. No? So umaga pagising ko, imbis na mouthwash. Siguro nung COVID, Alvin, pwede yun. Magbubog ka ng vodka or any other liquid. So, ngayon hindi. Okay. Dok, tanong ko, pwede bang parang home remedy yung toothpaste? Yung ikaw gagawa ng concoction mo? Parang do it yourself. DIY. Kasi dati naman wala namang toothpaste eh. Actually, marami kang pwedeng gawin. Kaya lang yung number 1 na sangkap niyan, yung sabihin, yung baking soda. Baking soda. Oo. So, any paste na pwede mong gawin. Oo. Pero parang ang hirap para sa isang tao na ikaw pagagawa. Kumbaga ang convenience sa tipinan dyan eh. Alam mo, seriously, kung wala kang budget, hindi rin humura ang toothpaste Magkano isang tube ng toothpaste? Mahal din So kung pwede mo namang gawin na sarili, pwedeng baking soda talaga. Oo. Pwede. Lagay mo lang siya sa brand. At yung toothpaste kasi, Ate B, hindi naman yung pinapakita sa commercial na kung ano yung lapad ng toothbrush mo, pupunuin mo. Oo, nakita mo. Kapranggot lang. Puto ng sitaw, ganun lang karami dapat. Ganun ba? Dapat sawayin nyo yung Doc, pansinin nyo, kamo yung advertisement ninyo. Dapat panawagan nyo, Doc, sa advertising board. Kamo, bakit ang laki? Liitan nyo lang. Kasi kung ang isang mamamayan sa shay lang ang kayang bilhin, kayang ilang linggo, no? Tapos daw, Doc, tama ba? Sa gabi daw dapat wag mong imumog, pwede daw ibabad yung... Wag i-rinse. Hindi, ganito yung tama, no? Pagkatapos mong mag-toothbrush, dapat dinudura mo lang. Wag mo nang mumumugan. Kasi palang tama talaga. Nandun pa rin sa ibabaw ng parte ng ngipin mo para ma-absorb niya yung protection ng fluoride. Lalong-lalo na sa mga bata. So hindi pala dapat nire-rinse. Mali na naman yung commercial. Pagka-toothbrush, inom ng tubig, mumog, dura. Mali po 'yon. Ay ano dapat? Paglagay ng toothpaste, huwag magmumog, dura. Huwag magmumog, dura mo lang. Pero syempre naman, titingnan mo, baka meron ka sa paligid na toothpaste. Ako naman yung parang umubula yung bibig mo, baka mapagkamalan tayo. Hindi ako naman, Dok, yung anghang, parang masyado namang maanghang pag hindi mo i-rinse. Lang naman Counting mo pwede siguro. Pero yung sinasabi ko, mas effective yan sa mga bata. Kasi para andun yung absorption ng... So tayo wala na, tayo mga matatanda, wala na. Pwede naman tayo magmumog ng konti. Si Doc lang ang bata, TV. Doc, matanda na. birthday pa tayo. Doc, wait lang. So una, dental floss, mumog, toothbrush, ganun ba yun? Mauna mo na, ang una-una is kailangan mo mag-toothbrush, no? Yung toothbrush mo, tandaan natin yung dalawa. Okay, 2 beses mag-toothbrush sa isang araw.
2 beses 2 minuto sa isang araw. Dapat. Ba't may balloons? Sorry, 2 minuto sa gada toothbrush. Ba't may balloons, no? Lumapat na ba? Sige. Minuto ang pagtutoothbrush, no? At saka 2 beses bibisita sa dentista. So yun yung dalawang. Ay, hindi magandang i-emphasize yung 2 minuto. Kasi yung iba, tapos, hindi, at least 2 minutes. Take your time. 2 minutes? Para sa mga bata, sinasabi namin, kantahin mo ng 2 beses yung happy birthday. Hindi naman 2 minutes yun, Doc, eh. Happy birthday to you. Hindi 2 minutes. Mabilis yan eh. Yung wash yun. Hindi, gawin mo ballad. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wag bilisan. Wag bilisan. Doc, ano yung take mo sa... May mga flossing. Hindi natin flossing. Sige, flossing. Yung dental flossing, ginagawa yon after natin mag-toothbrush. No? Dahil may mga pagitan ng ngipin na hindi na naabot ng mga hibla ng toothbrush or bristles ng toothbrush. So, may tinga. Yun yung mga tinga, yun yung tatanggalin natin para maproteksyonan yung pagitan ng ngipin at the same time yung gilagid sa ilalim ng pagitan ng ngipin. May nabibili niya na Doc, yung parang hindi siya yung kagaya ng minimuestra mo na gano'n. Yung para siyang, paano ko ba i-describe? Para siyang may, ano na siya. Nakaganon na siya, tapos may tapos may handle siya na plastic. Yes, okay ba yon? Pwede rin yun. Okay din yun. What about yung... Mas matipid yung pag bumili ka ng isang rolyo ng what about yung iba, yung mga mayayabang? Ewan ko si Ate, feeling ko may ganito siya. Yung electric. Ito mo yun? Para ang social Doc, yung gumagano'n gano'n, no? Parang patotyal. No? Okay ba yun? Wala namang problema kung gagamit tayo ng electric toothbrush. Pero sundin pa rin nila yung nirekomenda namin na stroke or gawi ng pagtutoothbrush. Ganun pa rin. Electric toothbrush ka, wag mo hayaan naman yung toothbrush na lang magtrabaho. Gagalaw pa rin ng paikot-ikot at saka taas-baba. Akala ko, ang toothbrush na mismo yung gagalaw. Hindi. Yung paghagod ng toothbrush, whether electric or manual, ganun pa rin, taas-baba at paikot-ikot. Okay. Now, let's talk about macro before we let you go. Paano ang observation ng PDA sa overall health ng mga Pilipino? Kasi kanina specific tayo experience natin. Pero overall, kumusta po ang oral health ng mga Pilipino? Alam mo, hanggang sa ngayon, nakakalungkot pa rin sabihin that almost 87% ng ating Pilipinos have dental caries. And in fact, ang gusto natin tanggalin worldwide, nung mga previous years, nangunguna tayo na bansa na pinakamaraming caries sa among Asian and even worldwide. So tinatanggal na natin yung impression na yon. That's why we are continuously campaigning for oral health awareness. And medyo bumababa na tayo ngayon, no? Bumababa na tayo ng antas pagiging caries prevalence country worldwide. Pag umaattend po kami ng International Dental Congress, bawat bansa po naglalatag ng programa ng public health and oral awareness. And on my term, talaga pong ginawa namin standardized and we're planning it to institutionalize and coordinate with the DOH yung pong programa para po yung PDA hindi iba-iba taon-taon. Minsan kasi pag iba na presidente, iba na ang programa. So we were planning to institutionalize and standardize. At gusto namin pong iparating sa ating mamamayan yung mindset na dapat po sila yung lalapit sa amin at hindi kami yung pupunta sa kanila para na lang maglibreng bunot. And by the way, hindi na po namin ini-encourage yung mga libreng bunot sa mga community. Dahil po ang DOH naglabas na ng memorandum circular na hindi muna tayo pwedeng magbunot sa mga basketball court, sa ilalim ng puno. Nagagawa natin nung araw, ni-request lamang ng local government na magbunot sa ganito, lalo na ngayon, eleksyon. Kung nag-request ng bunot. So, bawal na muna. Ngayon po, unless mag-set up ka ng tama in a dental clinic, proper distancing, proper infection control, papayagan po natin. So, hindi ko mag-get bakit bawal? Dahil hindi professional. Anybody can do it. Aside from the recent pandemic natin, with the COVID spread ng pandemic, number one na pong issue ngayon sa DOH yung spread of HIV virus and sterilize. Dahil pag nagde-dental mission ka naman, hindi properly sterilized yung iba. Yeah. Yan.
O, di ba? Dapat professional. Dapat po talaga properly sterile. So anong gagawin pag lumuluwag ang ipin? Sabi mo, wag mo rin pabunot. Di ba meron ganyan naluwag, parang sa Ilonggo naghunga, ang tawag sabi doon sa Ilonggo. Anong gagawin mo pag naluwag? Well, of course, meron pa rin naman tayong mga yung community dental clinics, no. Doon sila pupunta. Kaya lang mo hindi sapat talaga yung tao natin, no, sa mga government dentists, no. Kaya pwede pa rin naman kami na magbunot, kaya lang i-set up natin ng tama po. Sa lab. Hindi ibig sabihin, anong gagawin mo pag lumuluwag ang ipin mo? Bunot ba agad ang solusyon o kayang gawan ng paraan ng dentista na meron kasi tinatawag na degree of mobility eh. Pagka yung ang uga mo sobrang naiaangat mo na, hindi na pwedeng ilagay pa sa ngipin. Bubunutin mo talaga yun. Yung iba pero naman, pag konti, umuuga dahil madumi, kailangan mo na mag-thickness. So kaya pang i-save. And February is Dental Health Month. Tell us something more about your activities sa PDA. Actually, the National Dental Health Month is already a law set by our former president, no, Gloria Macapagal Arroyo. No? It's a Presidential Decree 599. No? So taon-taon, ginagawa natin yung mga activities natin para to amplify, to resonate, and to echo our advocacy of oral health awareness. So buong Pilipinas, Sir Alvin and Ma'am Bernadette, nagkakaroon tayo ng kick-off. So last February 2, nagkaroon tayo ng kick-off at Rizal Coliseum at Vito Cruz. So nagkaroon tayo ng alay parada para malaman ng public, no, sa Ross Boulevard and the other streets po around the Rizal Coliseum. And then yesterday, we were at Tacloban for the Visayas kickoff. And mamaya nga po, pag alis ko, pupunta naman kami sa Pagadian for the Mindanao kickoff. So marami po activities to. And meron po kaming ginawang very significant event. We had last Monday our National Toothbrushing Day, wherein lahat po ng chapters namin sa buong Pilipinas ay pumunta sa public school at sabay-sabay po kami nag-toothbrush drill sa mga bata. And almost 30,000 na bata po simultaneously nag-toothbrush drill. Very good. Okay. Thank you. So mabuhay po ang Philippine Dental Association. Okay. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang mga dentista natin. At V. Maraming salamat. Paalam na po kami ha. Reminder, Doc. Anong pinaka-reminder? Oo, paalala nyo na lang sa amin. Siguro. Magpunta na sa dentista. Sugod yes, opo. May message ko si Marla po pala sa inyo dalawa. Hindi po, sa general public, Doc, ano ang pinaka-mensahe ng Dr. Ronnie Nunez sa lahat po na nakamonitor sa atin when it comes to their oral health? Go ahead. Yan, sa ating mga kababayan, no, bigyan po natin ng importansya at halaga ang pangangalaga, no, ng ating ngipin at bibig dahil po yan ang unang-unang nakikita sa ating personalidad. No? Unang-una, pag maganda ang ngipin, confident po tayo, no? At tayo ay makaka-smile ng maayos, kagaya po ng ginagawa ni Ate V at ni Sir Alvin, no? Napakaganda naman. Talaga, Doc? Sige, Doc. Hindi naman. Yan po yung pinaka-importante na parte ng ating katawan upang mapangalagaan din ng ating overall health, no? So, bumisita po sa lisensyadong dentista 2 beses sa taon, magsipilyo po ng 2 beses sa isang araw, at magsipilyo ng 2 minuto bawat oras ng pagsisipilyo. Yes, sir. Kumain ng masustansyang pagkain, iwasan ng matatamis, lalo na sa mga bata po, no? Yan po ang number 1 dahilan ng ating cavities, yung matatamis na pagkain. At para po maiwasan din natin manatili yung mga bakterya at yung mga matatamis na pagkain sa ating bibig, uminom ng sapat na tubig sa araw-araw. Thank you, Doc. Maraming salamat. Mabuhay ka, Dr. Ronnie Nunez. Salamat po. Ang presidente po ng Philippine Dental Association. Mabuhay. Salamat sa opportunity. No? Thank you. Maingat lagi, Doc. Si Dr. Ronnie Nunez. Ay, nakaraos po tayo. No? Maganda reminder. Basic na basic, pero kailangan natin from time to time to be reminded. No? Hindi sinabing magsipilyo 2 beses sa isang taon, ha? Visitor doctor 2 times a year. A day, hindi a year. A day. Ang sabi, malinaw naman na. A day, 2 times a year ang visit. 2
twice a day magsipilyo. 2 minutes a Yes. day. Baka mamaya Tama. sabihin na twice a year lang mag-toothbrush. At saka yung banlaw, ngayon ko lang na ano yun, gagawin ko ngayon, simula ngayon. Hindi ako magre-rinse. Ay, hindi ako mag-gargle. Ano sabi niya? Anong hindi gagawin? Gargle o rinse? Huwag mag-rinse ng water. Ayun na yung Huwag gargle. mag-rinse ng Oo, water. iwanan mo siya. See. Mm. Si Alvin El Chico po ito. Ayan, smile, smile, smile. Alagaan po natin ang ating ipin. Ako po yung Bigla na conscious. alagaan po natin ang ating ngipin. Pwede kang model. Ha? Pwede kang model ng toothpaste Talaga? brand. Tapos postizo pala. Bisa mo na. Si Alvin El Chico Paalam po na ito. Ako po yung ate ni Bernadette Zambrano Aguinaldo. Alagaan po natin ang ating kalusugan. At syempre, pag-usapan natin ito dahil kapag healthy tayo, happy. Be happy. Ingat po. Bye.